pag-usapan natin ang Web 3.0. Talakayin natin isang project na kung saan nagustuhan ko at pwede nating i-take advantage ito dahil meron na talaga silang actual na project na kung saan makakapasok tayo sa Web 3. Okay? Pero bago yan, pag-usapan natin itong evolution ng internet computer. Paano nga ba nagkaroon ng Web 3.0 ng salita? Pag merong Web 3.0, ibig sabihin may Web 1.0 at Web 2.0. Ang Web 1.0 ay between 1991 and 2004. So sa time na ito, ang internet ay hindi pa ganun kaganda. Parang static pages na kung saan hindi masyadong maganda. Tignan, parang malaking Wikipedia na source of information lang ng mga tao o yung mga gumagamit ng computer nung una. Yan ang Web 1.0. Ngayon, ano naman ang Web 2.0? Nag-start nung 2004 hanggang ngayon, nag-evolve ang internet ng sobra. Pero ang isang malaking pagbabago ay ang makapag-interact ka sa internet mismo. Katulad ng makapag-create ka ng account mo, makapag-post, makapag-comment ka, makapag-video call ka. So, eto yung Web 2.0. Hindi lang tayo ang kumukuha ng information from the internet katulad sa Web 1.0, pero ang internet kinukuha din ang informations natin. Itong malaking centralized tech companies ay kinukuha ang data natin para makapagbigay sila ng mas magandang content na naayon sa gusto natin. Pero habang tumatagal, nagagamit yung data para sa kanilang personal na interest. Kaya nga, bilyonaryo ang mga may-ari ng big tech companies kasi yung data natin ay mahalaga at pwede nilang ibenta sa mga advertisers. Kasi tayo ang kanyang products at the same time, ginagamit din natin yung platform niya. Pero may mga taong ayaw maibenta ang kanilang data. Dito na papasok ang Web 3.0. Ang goal ng Web 3.0 is decentralization gamit ang blockchain. At may isang project na masabi kong fully decentralized pero nagsisimula pa lang sa development. Pwede kang sumali para isa ka din sa early adopters at meron silang mga reward na ibibigay. Ito ang Point Network. So ano ba ang Point Network? Yan ang pag-usapan natin ngayon. So welcome to Web 3.0 Caliber. So ito, importante ito. Ito yung handle ko sa Twitter. Dapat i-verify mo yung Twitter account mo. Parang ito na yung wallet mo kumbaga or yung email mo. Iisa na lang siya dito sa Web3. Okay? Paano ko nasabi yan? Ganito yan. Pag pupunta ka dito sa email, ang gagamitin mo lang para makapag-send ka ay yung ito. So sasendan ko yung sarili ko. Parang yan na yung email address mo dito sa Web3. Yung Twitter handle mo. Okay? So yan. Subject. Test. So makita mo dito, encrypt and send email. So anong ibig sabihin ng encrypt? Ibig sabihin, hindi yan match-check ng Point Network kung anong laman ng email mo. Ikaw lang at yung receiver ang pwedeng makita yung laman ng message mo. Hindi katulad sa Web 2 na pwedeng ma-check yan ng mga network katulad ng Google, pwedeng ma-check yan ng Yahoo, pwedeng ma-check yan ng Facebook. So for example, send natin, sending. Pag makikita mo, medyo matagal siya. Pero syempre, parang Web 3 sa Web 1, parang ganun. Kailangan mo muna siyang i-allow. So recorded siya sa blockchain. So allow mo ganyan and then email send successfully. So ito ay marireceive mo lang dito sa Web 3 na network. Pag pupunta ka sa inbox ko, may marireceive ako, yan o, test. Sino lang pwede mo masendan? Yung mga tao na connected dito sa Web 3 na network. Pangalawa, itong decentralized domains. Yung domain sa Web 2, pwedeng mawala yan once na hindi ka na nag-renew ng yung account. Pero dito sa Web 3, hindi na. Okay, mabibigyan ka ng identity dun sa blockchain. Once na nakuha mo, yung point domain mo, naka-register na yun na ikaw ang may-ari. So, meron tayong decentralized storage. So, yung decentralized storage sa Web 3 ay uncensored siya. Meron tayong tinatawag na decentralized identities, login point with one seed phrase. So, ito, ang decentralized identities versus password naman tayo dito. So, Web 2, kailangan mong isave yung mga password mo sa lahat ng ginawa mong account. Pero dito, iisa ang yung seed phrase at pwede ka nang makapag-login sa lahat ng applications. So, ang total pa lang naka-register dito sa Point Network, mga 7,568. So, maaga pa tayo. So, maraming dapat gawin dito. Katulad nito Point Social naman, parang Facebook or Instagram. Pwede ka dito mag-upload. Siyempre, kailangan pa ng development. Pero, kung tuloy-tuloy ang development, pwedeng ito ang susunod na YouTube, Facebook dito sa web. So, every time mag-post ka dito, kailangan mo i-allow talaga. So, ibig sabihin, inire-record sa blockchain to. So, wait lang natin ha. Ayan, from Caliber, magko-comment, i-allow mo lang siya. Ayun, your post was successfully shared. So, lahat ng ginagawa mo dito is recorded sa blockchain. So, walang makakasira niyan. So, ngayon mga Lodi, ganito ang mag-install dito sa Point Network. Yung link nasa baba, ito ang
i-download natin. So, click natin ang download alpha. Depende kung anong gamit mong computer. Windows ka ba? Mac? Linux? Ang mobile next na. So, Windows tayo. Download. So, yan. Download natin siya. Save lang natin sa desktop para mas madali. Ayun. Show. Ang gagawin natin is ayan na siya. Ang gagawin natin, i-extract natin yung file. So, hanap tayo ng saan natin ilalagay. So, ang lagay ko dito sa my application. Ito lang. Click to replace. Yes, replace natin. Kasi meron akong dinownload dati. Para ipakita ko lang sa inyo, in-install ko siya. Okay, so pupunta tayo dun sa my apps. Hanapin mo dito yung Point Network. Ito, point.msi. So, ang gagawin mo, install mo na siya. Next lang. Double click mo lang yun, okay? Tapos, ang gagawin mo, next lang. Pipili ka kung saan mo ilalagay. Tama na yun sa akin. Then, install. So, wait lang natin na ma-install. Medyo matagal. Lalo na pag mabagal internet tulad dito. Okay? Yes natin. Ayan. Malapit na. Finish. Click mo finish. Ito lang ang mag-install. So, ang gagawin naman natin, click natin yung point. Ayun. So, kung bago ka pa lang, kailangan mo mag-generate ng new secret phrase mo. Ito ay para ma-open mo dito sa account mo dito sa Point Network. Isa lang yan, okay? Ngayon ako, meron na. So, i-import ko lang siya. Okay? Pero pag ikaw, ito gagamitin mo. Parang ganyan mo. Mag-generate ka lang. Make sure na copy mo yung seed phrase na inilagay mo. I-copy mo muna. Ang daming may problema dyan. Dapat i-copy, save, ganon. So, sa akin, import ko lang yung existing. Tapos, i-copy ko lang siya. Wait lang ah. So, ang ginawa ko medyo kailangan mo i-type isa-isa yung word. Okay? Yung passphrase ko. So, ang gagawin ko is continue. Continue yung login. Ayun, starting Point Network. Start na siya. So, dapat natin tandaan na pag kayo, hindi pa kayo nag-create, di ba? Kailangan nyo i-connect yung mga Twitter account nyo muna. Okay. So, yun, nakakonect na sa akin. Ito na yung handle ko at ito na din yung wallet ko. Ayan. So, ganun lang ang mag-install. So, ngayon, balikan natin konti lang dito para ma-check natin yung team din nila. Okay? Lagi kong pinapakinggan ito sa YouTube kasi ini-explain niya talaga kung ano itong prototype ng Web3. Prototype pa lang. Ibig sabihin, mabagal pa. Parang nagsisimula pa lang tayo. Parang nasa Web 1 pa lang tayo. Yung style ng kanilang interface, sisimula pa lang. Pero eto yung team, lagi silang nag-a-update. Ito ang backers nila, FTX, Sino, Airwave. Pwede nyo i-check ang mga yun. So, pwede nyo ding matignan ang kanila light paper, white paper, ang YouTube channel nila, Telegram. Kung nalilito pa kayo sa pag-run dun sa Alpha, check nyo to. At maintindihan nyo ano ba ang point token. Ngayon, paano magka-earn sa isang early adapters? Ganito yan. Punta ka dito sa Point Bounty Program. Mag-create ka lang. Nakita mo, this seems like a Web 2 link. Okay lang, punta ka kasi Web 2 tayo. So, eto yung bounty campaign. Mag-create ka ng account mo. Kung di ka pa nag-create, mag-create ka lang ng account mo dyan. Then, makikita mo dito may mga quest sila sa mga early adapters. May mga gagawin ka katulad nito. I-share mo lang yung link, then bibigyan ka ng reward. So, magkano yung reward na binigay sa akin is around 2.22 point. Okay? So, ganun lang. The more kasi maraming gagamit dito at matry ang Web3 Alpha, lalo-lalo na pag maraming mga adapters, mas maganda. Okay? So, more quests coming. So, pag early adapters ka, marami pa in the future ang mga quests na bibigay sa atin para maka-earn tayo ng point token. Ang point token is 1 billion ang max supply niya. Medyo mahaba-habang process to para ma-reach natin yung point na kung saan nagkaka-earn tayo dito sa Web3. Pero eto na yun. Sa ayaw at sa gusto nyo, papunta tayo sa Web3 na network. Pwede mong i-share sa mga friends mo, sa family mo na i-try ang Web3 at i-secure nila yung kanilang Twitter account. So, kailangan natin i-promote ang Web 3.0. Hindi lamang ito ang project na nakita kong maganda, okay, na papunta sa Web 3. Marami dyan. Isa na yan ang Pi Network. Diba? Hindi ibig sabihin na isa lang ang maging successful na project dito sa Web 3. Nung nag-start pa lang ang Web 2, maraming mga nag-evolve din. Maraming mga projects na kung saan mga Web 2 kami. Pero sino yung top 10 ngayon na web browser dito sa Web 2? Okay? Ito ay ang Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera, Brave, Vivaldi, DuckDuckGo, Chromium, Epic. So, ito ang mga
mga browsers dito sa Web 2. Hindi ibig sabihin na iisa lang. Marami. Na kung saan maraming pagpipili ng mga tao. Ganun din sa Web 3. Kung gusto na i-try ang Pi browser, pwede. Kung gusto na i-try ang Point browser, pwede. Medyo malayo-layo pa tayo dun sa sinasabi nating maraming gumagamit. Okay? So, trial and error pa lang ang nangyayari dito sa Web 3. So, yan ang Point Network, guys. So, yan lang. At maraming salamat sa inyong panonood. Kung meron kong question, ilagay nyo lang sa comment section. Ako si Trogi and thank you so much for watching.